bad beats this time. We're about to find that out dahil papasok na tayo sa ating draft para magkaalaman. Dahil TNC, just like what Midnight has mentioned, is on the blue side. Break the bad beats, man. Hindi break the code. Kumbaga yung Blacklist International dito, kailangan maraming security guard. Kasi maraming nang bad beats. Tsaka ang nakakakaba dito, no, if you're Blacklist International, pwede nang kumeso dito yung TNC. They have nothing to lose. Kumbaga, kapag kineso nila to yung Blacklist International tapos napisuan sila or even worse, if you're Blacklist, matalo sila. Yeah. Bukod sa sila yung isang team na natalo ng TNC so far, ay may malaking chance pa that this could mean their playoffs picture. Oo, imagine mo, sinabi natin kanina, pinanganak ang Ubi strategy sa Blacklist International, pero pinanganak ang Hanzo Silong sa side ng TNC. Hindi mo alam kung saan pupunta or hindi mo alam kung ano ang pipiliin ngayon ng TNC Pro Team, but would also like to look at Blacklist International. Kung sakaling makuha nila ang dalawang panalo na ito kontra sa TNC, then they will be able to overtake RSG Philippines and get that 4 points, so you know what's at stake in this match. Johnson Odette, first pick. Johnson Odette, no? Kahit blue side. Kaya? Ay, hindi. Seryoso. Ling! Leaning agad. Naku, link ni SDZ. Ay, dito nakilala si SDZYZ. Yung S9 run ng TNC, kung maalala nyo, yung Seasoned Hunter. Hindi pa Seasoned Hunter nun. Ang tawag ko lang kay SDZYZ, Seasoned Hunter. Kasi siya ang pinakaunang gumamit ng Mage Killer. Tapos naka-Wind Talker na link. Kumbaga parang binuo niya yung meta during that time. Kumbaga isa siya sa mga nauna. Pati yung Tank Silot, isa din siya sa mga nauna doon. Kaya naman masasabi natin na isang veterano dito si SD sa paghahawak ng mga assassin. Pero mukhang meron tayong El Clasico na duelo sa jungle. Ito na naman yung link, Hayabusa matchup. And nakapares kagad yung Tigreal ng Blacklist International. Pero instant na sagot mula sa side ng TNC, Hareth. Maybe alongside, a Val or a Mathilda or pwede Edith. There you go. So classic yung mga sagot dito ng TNC. Ang tarong for Blacklist International. Kukuha na ba sila ng gold laner dito? Something like a Lunox para kay Oheb. Tingnan natin, no? Kasi in terms of the matchup naman, as far as I know, the Harith-Lunox matchup ay nakakalamang ang Lunox by the time na umabot na ng level 4. Mainly because kahit ilang dash pa ang ipakita ng Harith, pag tinayuan ka ng naka-darkening na Lunox ay most likely matutunan ka pa rin. Yep, talagang lights out kapag ikaw ay binuhustan ng mga Chaos Bolts ni Lunox. And ayun na nga. Ayan na nga. Tapos parang tournament na nga ito na kay Oheb pa mapupunta eh. Man, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na ever since umusbong talaga yung mga allies in Lunox, parang there's like a newfound confidence na nagkaroon itong si Oheb, yung mga pangmatagalan ng heroes na kumbaga sa late game pa talaga pumapalo. Pero for now, we're gonna be seeing it again, a direct counter towards the Harith, and it could be a problem come the later game. Sabi ng Blacklist International, ito yung meta namin eh. Ito yung mga comfort picks din namin. Naaalala namin yung era ng Season 7, Season 8, kami hari nun. And ngayon, technically yung mga heroes na naghari noon, yun pa rin yung ginagamit ngayon. Bukod na lamang sa Aldous. Uy, tapusin nyo na yan. Tapusin nyo na yan. Bilisan nyo. Simula na. Bilisan nyo. Ilang minutes pa lang. Teka lang. Shot ko lang natin. Yung bot. Pwede yung bot. Yung bot. De, joke lang. Balik na tayo sa draft. The show taken away by Blacklist International. There are also Okay. shadows. Wala na rin yung Louie, so tinatanggalan na ng heroes dito, si Haji. Pwede pa rin naman sila mag-typical mages like the Zask, pero pwede kasi nila i-flex yung Lunox din sa may mid lane, tapos kuha sila ng Claude sa last pick. So maybe just get XP here for Blacklist International. Hylos, Gloom, Tamus ni Lord JM. Oo, parang medyo namimiss ko na yung Tamus ni Lord JM. Isa yun sa mga nagpakilala talaga kay Lord JM, yung Tamus pick na yun. And I think another pick na naaalala ko mula kay Lord JM would be the Benedetta. Malayo man sa mga ginagawa nila ngayon, pero ito medyo sure na gold lane ang Lunox because of the Valentina pick. I mean, maganda naman yung Valentina kasi pwede niya copyin yung Primal Wrath, pwede niya copyin yung Tempest of Blades kasi pang dodge mechanic din naman yung Valentina if ever he copies the Ling Ultimate. Medyo malungkot lang dito is, again, telegraphed yung mga potential compositions na pwede buuin ng Blacklist International. Kasi konti na lang naman yung XP na natitirang maganda. So pwedeng ang gawin ng TNC dito is i-block na nila yung mga remaining good XP laners sa kanila. Maybe just get the glue for their side. Or kung gusto mo ng kakaiba, kuha na sila ng Jawhead kaya Escalera. Medyo nakakamiss na rin yung Jawhead, no? Parang may time na simula ng regular season, ang daming hype kay Jawhead. Pero parang medyo nag-die down ng bahagya. But this time around, it could be a big year. Pero nakagkatsa pa rin pala talaga ang sagot. Okay.
Gatot Vexana. Parang binasic no? Ito yung parang composition na pag nakita mo sa RG, masasabi, ang ganda ng trap nila. Oo, ang ganda ng draft nila. Kasi pag tinignan mo yung Black International, single target karamihan ng kanilang mga heroes. Pero ayun na, ito, isa pang nakilala, si Lord JM. Finally! Ayun na. Ang tagal kong hinihingi yung CC ni Lord JM. Now, it comes out. It's a good answer versus the Edith and the Gatot Kacha. Not very sure about the Harit and the Ling though. Pero nalabas niya ito ng isang beses na nanalo na rin ng Blacklist. So, medyo maganda ang track record ni Lord JM on the CC so far in the regular season at panigurado in this very important game. Alam ko medyo masaya yung mood natin dito ngayon, no? Pero napaka-importante ng laro na to para sa Blacklist International. Really, bettings are on the line, or a lot of betting are on the line para sa dalawang teams na to, or should I say there's more para sa Blacklist International with a traditional Lunox and CC gameplay. Meanwhile, TNC, nasa kanila ba ang paraan para makakuha ng game number 1? This is it. Casters, pasok. Oras na para malaman kung makakakuha ba or makukuha ba ng Blacklist ang pinakahuling playoff spot, or eto ba ang pagkakataon para magkaroon ng unang pagkapanalo ang TNC. Importante actually yung laban na to para sa dalawang teams natin eh. Sobra. Panigurado naman na kung ikaw ang nasa side ng TNC Pro Team ay gugustuhin mong ipaglaban na magkaroon at makapag-uwi ng panalo bago matapos ng tuluyan ng regular season. Pero as for Blacklist International, given na hindi pumabor sa RSG yung naunang serye, isa itong chance na mas mapataas yung posibilidad na sila yung kukuha ng last slot sa ating playoffs. Oh, so parang ano sila dito, mas sabihin na natin in terms of mood ay this is it. Motivated. Super motivated sila ngayon para gawin at kuhanin na nga yung huling playoff spot. So ito, pinag-uusapan ng isang araw actually na si Lord JM talagang kilala sa hero na CC. So kita naman natin yung pang-zone Oo. na ginagawa niya doon kay Heads. Na papanalo niya rito at nakukuha yung advantage pagdating sa laning pa lang. And iniisip ko na rin no, yung magiging approach ng Blacklist International, knowing na isa sila sa mga nagpapamalas pa rin ng paunti-unting pagkaube ng laruan nila. Pero ganito yung composition nila this time na may CC na talagang pagka nagkaroon ng team fight, ano kaya ang magiging response ng TNC knowing na ay may kailangan yung abalahin at CC na maghanap ng tao sa Ayun na. likod. Pero iba yata ang mahanap nila muna dito sa baba. SDZYZ, mga Karetri at Automan. Alam mo, ang ganda na binring up ko dito yung kung paano sila mag-react doon sa CC kasi minsan yung CC is someone na pwede ka makakuha agad Oo. ng kill against counters. And yung crowd control mo dito is technically yung from this Perks, Edith oo. and even yung gatot lang pag nakapasok anytime. So parang ang ano dito is once na hindi to mining, libre na yung CC na mag-yoyo anytime. Oo, naka-purify pa naman din dito si Lord JM. So, talagang kung ikaw ang TNC Pro Team, sino nga bang pipiliin nyo dito na agad-agad ita-target, gusto mong bigyan. Kasi as of now, sa nakikita naman natin, makakauna at makakaporma naman ang pagkabilaang kupunan para sa ating first turtle. Oo, parang nagbago na ngayon yung meta din natin pagdating dun sa team fight or Oo. even prior turtle. Kasi kanina din parang galing nag-story ng match 1 natin na nagkakakitaan na lang if ever na merong maabutan doon sa likod after ng turtle, tsaka na lang pupunta. So technically medyo mabagal yung nangyayari dito sa ating game. Even for Heads, i-reset na lang muna niya yung turtle. Pero nagkakabigayan yata sa top lane. Oh, dito pala natin matutunghayan ang unang aksyon at hindi sa turtle agad-agad. Pero may iwasan yata ni Kuzen doon yung magiging attempt mula kina MP the King. So karagdagang impormasyon yun sa TNC, baka i-go na nga nila etong turtle sa baba. Ang uunahin pa nga yata ay si Perks at siya na ang first blood para dito sa ating laban. Pero sasagot pa rin ang Blacklist International. Off-cam kill doon sa top lane, mawawala si Kuzen. Pero ngayon naman sa baba, TNC. Sila yata ang magkakaroon ng advantage dito sa turtle objective at mapapasa kanila na nga ng tuluyan ang turtle na ito. Hindi na rin hinayaan ng makaabot si MP the King doon sa objective na yun. So napakaganda para dito sa TNC. But technically lamang ng napaka-konti ang Blacklist in terms of gold. Pero yung continuous rotation, parang yun yung kilala din. Yung TNC talaga pagdating doon sa early game. No? Early game. Oo, tsaka gusto ko yung natutukan na natin yung XP lane, pero doon sa gold lane ay may kailangan din pala tayong bigyang atensyon. Kasi si Oheb, even though sabihin natin nakaligtas na si Kuzen doon sa initial sana na magiging hanap sa kanya ni MP, parang sabi ni Oheb ay hindi pwede, kailangan matapos yung mission, di ba? Oo, kailangan dito muna din ako. Kailangan maging ready ako dito. At handang-handa siya, kabisado niya rin yung hero na yan. Actually, yung dami mga players dito na gamit yung mga heroes na nakasanayan na nilang gamitin. So, bottom lane natin is probably yung laning natin na mamaya pa natin yan na i-expect na magkakaroon ng kills sa isa't isa. Yes, ngayon ay tahimik muna at karagdagang pag-iingat kung ikaw ang TNC Pro Team kasi ito yung hindi mo sobrang masasabing
nakukuha pa ng TNC yung usual early game na advantage na alam natin for sure na palagi nilang nagagawa in previous games and statistics. Kasi nakuha nila yung turtle, yes, but then maganda yung trade kasi kanina ng Blacklist. Alam mo, parang nangyayari dito sa dalawang teams natin, parang maingat din sila Oo. na magkakitaan. Oo. Kasi, ayan, gamit na gamit yung mga bushes, even STCYC, parang inaantay lang din. Si OM nasa may bush din, pero kailangan niya mag-clear ng minion wave. Oh. Ayun na, sumiling na sa top lane. Teka lang, natont ng bahagya dito si Oheb pero hindi pa naman niya ginagamit ang kanyang Order of Brilliance. Nandun din naman kasi yung kanyang mga kasama. Parang sabi niya, kailangan ibitin ko muna to. Yung tandyahan at sabi mo nga rito, no, yung pagiging maingat ng dalawang teams natin ay sobrang nararamdaman at nararanasan natin dito. Siguro may kinalaman na rin na marami kasi sa mga heroes ng magkabila ang lineups yung nagre-rely sa surprise talaga. Ah. So parang kailangan nila Yung hero din ng perks. Oo, magpauna yung sa escalera pwesto. din, na paunahan na lang talaga. So, kung babalikan pala natin ang unang beses nagtapat ko ng dalawang teams, isa din sa may mga mahahaba. Oo. Parang 20 plus minutes if I'm not mistaken. Nung una. Nandun ba ikaw? Nasa panel ako. Ay, talaga ba? Sayang. Nasa panel ako nung time na yun. Nandun ka ba nun? Wala din ata. Hindi ko, wala. Hindi ko alam. Pero ayun na. For these two teams, parang sobrang ingat nila in a way na ayaw kasi nila din na magkamali Oo. sa initiation. Kasi yung pang-initiate dito ni Perks is a hero na very explosive. Yes. Kaya explosion. And Oo. look at OM sa may top lane. Tsaka- Makakasiran pa rin. So, dito mo makikitang nakahanap talaga ng sagot ang Blacklist International sa usual early game threat ng TNC Pro Team kasi all lanes considered, Lord JM kontra rito kay Heads. Tapos doon nga sa top lane na may naging off-cam kill para kay Kozen na nakuha ni Oheb. Parang nakuha na nila yung advantage. So, hindi na masyadong magiging ma-effort kung ikaw ang Blacklist International para doon sa trio mid rotations. Kasi parang hindi mo naaalalahin yung sides mo. So ngayon makaka-focus sila ng mapayapa dito sa turtle objective na pakiramdam ko i-contest din naman ng TNC Pro Team. Parang nga anytime papasok din si STYC. Ito na yung set of play na sinasabi natin. Naku, inuuna na nga nila dito si Perks, hindi yata. Or naikast pa nga! Ay! Explosion Ay! doon. Pero meron namang magiging revitalize mula kay Escalera. Kaso hindi pa rin yung sasapat kasi wala na si Heads. Avatar of Guardian out at makakaligtas pa naman. Pero ito yata ay espasyo at kay MP na King na mapupunta yung ating turtle. Alam mo, uso ngayon yung mga, yung mga set. Oh, wait lang, bottom lane. Si STYC nabigyan din ni Hachi. Alam mo, parang napapansin ko, uso yata ngayon yung nahuli yung tank nyo, yes, pero nakakapag-set up pa rin ng play. Yun yung naging maganda dito para sa Blacklist kasi nakapag-implosion pa. Oo. Si Perks nung time na yun, regardless kung namatay din siya. Pero kasi ito opened up a lot of space para makuha yung players ng TNC. So para bang ano siya, si sakripisyo na naging willing na lang talaga ang Blacklist International na gawin kasi basta't makahanap naman ng timing si Perks na mailatag pa rin yung implosion. Nakita naman natin na force out doon yung revitalize mula rito kay Escalera tapos nakahanap or napilitan na talagang umiwas ang TNC muna sa laban. So nagkaroon sila ng advantage, nagkaroon sila ng karagdagang kumpiyansa na i-commit na lang talaga yung naging team fight natin. And ngayon parang nangunguna pa nga or mas nakakapag-group up ng TNC dahil nga sa nakikita natin na limitasyon na halos mawala na yung mga tore nila sa side. So parang saan na lang pa sila magre-rely at this point? Parang gitna na lang yata talaga yung kailangan natin sa Gipina. Kung ikaw yung TNC kasi importante talaga kay SCCYT dito yung yung kanyang purple buff. Pero Oo. ngayon na binanggit natin na importante nga si purple buff. What if pwede rin gawin nila is magawa sila ng way na si SDCYC nasa may side. Oh. Well, technically, ganun yung ginagawa ng iba, di ba? Parang Oo. magsa-side lanes ka lang muna para medyo pahingahin Oo. ang inyong team. But so far, tahimik pa rin talaga Mm. yung Land of Dawn. Oo, tsaka ang kailangan talaga lang naman for TNC at least ay ma-maintain pa naman nila yung pagpa-farm kasi parang masyadong namamanage din ng Blacklist International yung mga waves maski sa sides na hindi natin nakikita yung typical na ipadala mo sa kabila yung jungler, yung mga ling tapos makahanap sila ng waves na iangat kasi hanggang ngayon tingnan mo hindi pa nga yata lumalabas ng brush si SDZYZ kasi si Lord JM napakaaga parang ayaw paangatin o palagpasin doon sa bandang side Ayan. nila yung mga minions at magkakataan na nga sila ng panandalian doon pero tingnan mo, imbis na mag-split napipilitang dumepensa. Oh, ayan na naman. Meron minion wave. So, supposedly, alis na. Diba si SCCWC sabi niya, okay, dedepensa muna ulit sa may bottom lane. Tapos nakita siya ni Lord JM. So, doon na napupwesto. Pero sa top lane, may setup pa. Uy, mahanap! Oh! Si MP the King! Conceal play mula rito kay Perks at may mahuhuli siya na isa. Iba-burst down na rin dito ni Oheb. At mukhang may tatlong miyembro pa ng TNC Pro Team dito na gusto sana pumalag pero iiwasan ng runa ng Blacklist International yun. Maganda-ganda ang naging palitan natin doon. Pero still, for TNC Pro Team, jungler ang nakuha nila. Siguro kaya na rin pinilit ni Perks, no? Bigyan na, hindi pwedeng hindi tayo makakuha ng kill kasi if not, mag-lord Oo. yung TNC. So dahil doon nagkaroon ng time, buhay na ulit si MP the King. Probably magkita ulit itong dalawang kumpanan natin sa next na objective. So 3-4 ang ating score para dito sa TNC and Blacklist and they're just waiting for that perfect timing. Although parang hirap pala no kapag pumasok yung Blacklist tapos si Lord JM naka-purify pa. Ang medyo, Ang likot. Oo, tsaka ang ilang kasi dito,
kahit na sabihin nating makunat ka, ayan, tulad ni Escalera, gusto mong humarap, malaki-laki rin kasi yung nabibigay na pressure dito ni Lord JM na parang kaya kanyang buhusan ng skills, parang ang kahit curtain call, mag-isa ka, ilalatag na lang niya sa'yo. Kasi syempre, dumodoble naman talaga yung damage nun. Kapag curtain call, yo-yo blitz mo dito yung mga nasa front na makukunat. And speaking of, wala na yatang magpo-front muna at magsa-scout na members ng TNC Pro Team, agarang burst sa Lord for Blacklist International. Oh, good decision for them dahil nakita nila na nagpo-farm din pa yung players dito ng TNC. So this is the first Lord para sa ating laban. At kita natin for Blacklist International, parang ano sila, horse vision. Diretso lang sila kung anong gusto nilang gawin. Diretso lang ang tingin. Oo, kaya parang kung ikaw TNC Pro Team, parang iisipin mo, saan ba yung mga, saan ba sana yung mga blind spot, mga ganun. Pero parang yung ganoon klaseng pananaw ng Blacklist International kasi sobrang well-rounded pa rin siya. Na hindi siya sobrang may nafo-focus lang sila na isang aspect tapos napapabayaan na yung iba. Parang sobrang nako-cover lahat ng mga kinakailangan para talagang ma-maintain nila itong advantage na ito. Pero mababagsakan yata doon si Haji. Clutch ng paggamit din ng kinopyang Primal Wrath daw para magkaroon ng additional na HP at hindi pa siya mabibigyan doon ng TNC. Ubusan na ng outer turrets ito para sa Agents. Okay, so kita natin nakasira ng dalawang tore dito ang Blacklist International. Again, parang dun sa mga ibang teams natin, parang nag-aantay lang sila ng perfect timing for the counterplay. Parang ito yata yun. Pero nakatakas pa rin si Lord JM. Okay. Nararamdaman na natin paunti-unti yung hapde, yung damage na nabubuo rito, lalo mula sa side or lalo mula kay Kozen. Hindi naman na siya nahanap ulit after nung naging kill sa kanya ni Oheb kanina. Pero kasi wala halos nagiging kills talaga sa buong labang ito eh. Oo nga, halos ano nga eh, parang nagkakitaan lang. Tapos ito na naman, parang naghahabulan si Lord JM tsaka si SDCYZ. Probably because alam nila na magiging bloody kapag talagang dinerecho nila for a team fight. Pero kung babalikan kasi natin yung history ng match 1 natin for today, parang nag-antay lang ng biglang pang malawak ang clash and that's it. Yung mga pwede mo talagang kapitan na pambabaliktad, pero paano mo na lamang yung gagawin yung isa sa mga pinaka-reliable na pang counter-set talaga rito at hanap ay nabigyan ng Blacklist International. At mukhang maabutan pa si STCYZ! Aabutan din ba siya ng mga sago? Ako, Pero wala makakatakbo yata. Aray! Energy. Wala nang makakapaghintay pa. Sinahanap at sinusubot na nila MP the King. Shuriken! Ay! Lumakat na lang sa kabilang base! Killing spree na para dito kay Oheb at hindi na nga talaga binigyan ng opportunity dito na makatakas si SDCYZ. So 5K goal lead para dito sa Blacklist International nung sinabi natin na parang nga talagang na-motivate sila after that match 1. Ito na yung motivation na ipinapakita nila. Napagamit ng Revitalize. Ganoon ka-motivated si MP King, talagang todo hanap para rito kay Kuzen. At ngayon, di naman sa purple buff, todo deny na rin. Kahit pawala naman si SDCYZ. Ayaw na lang talaga ibigay kahit anong resources para sa TNC. Oh, parang ano sila, wag na natin bigyan ng chance pagka ano. Kasi nung last time na naglaban din sila, sinabi nga natin na medyo matagal yung laban, di ba? So, Oo. alam din nila kung ano yung capacity dito ng TNC against them. So, as much as possible, gusto na nila maging perfect. At ang kailangan mo ding i-perfect kung Blacklist ka or TNC is kung paano yung magiging Lord Dance. Yes, ito na ang panahon para maipwesto talaga ng TNC na maigi kung saan man nila pipiliing i-engage o kung saan mang timings ang gagamitin nila kontra sa Blacklist International kasi naroon na si Perks. Na-cancel naman yung conceal play at yung paghanap na gusto sanang gawin. Pero tila ba hindi makahanap ng opening dito o ng pwedeng daanan ang mga miyembro ng TNC. Grabe yung pagharang na ginagawa dito ni Lord JM na mukhang gusto na ng first down. After Guardian bumagsak at inabutan na nga doon ang ex-player ng Blacklist International pero papasok na rin doon si Perks. Makakahuli ng ilan at mukhang hindi na makakasayaw basta-basta rito sina Kozen kasi STCYZ mag-isa na lang natitira at magiging ika-triple kill pa ni Haji! That is a wipeout para sa Blacklist International. Meron pa silang bit-bit na minion at yung mga timers natin ay parang hindi naaabot para makadepensa. Hindi naaabot ang mga miyembro ng TNC at naghihintay na lang ang Blacklist International. Ibang TV pa ang ginamit pero sa kanila na mapapasa kamay ang game number 1. Blacklist International with that momentum play laban sa TNC. Parang yung sinabi natin na isang malakihang team fight. Parang nung time nga, parang hindi pa nga nila plano na team fight kanina eh.